Okay, again mga kaibigan, gagawin ko lang ng video yung tanong ng ating isang follower sa Facebook. Actually sa Facebook po ito nagtanong. Sabi niya, "Sir, subscriber niyo po ako sa driving niyo at follower din po ako sa inyo. Tanong ko lang sir sa'yo kung paano malalaman ko bago paandarin ang sasakyan kung tama or kulang ang oil nito o langis. Ano po ba sinyales niya?" So yan po yung tinatanong ni Sir. Yan po yung kanyang sinabi. Okay. So actually, ito nga po, no, hindi pa natin pinapaandar yung kotse natin. So mas maganda po mga kaibigan kung magche-check po tayo, hindi pa natin napapaandar ang ating engine. Bago kayo magmaneho, bago kayo sumakay dito sa sasakyan nyo, bago nyo i-start, mas magandang i-check nyo na po para yung langis, mas maayos nyo makikita kung nasan yung tamang level nito. So pupunta tayo dyan sa may engine bay. Yan, at ituturo ko sa inyo kung paano mag-check. So ito po yung ating engine bay. Yan. So kung mag-check po kayo ng langis dito, kailangan hindi pa po totally napaandar yung makina. Mas maganda po yan, lalong-lalo na kung sa umaga or bago kayo bumiyahe or kahit hindi sa umaga mga kaibigan, basta bago nyo paandarin yung engine, kailangan i-check nyo yung langis para makita nyo ang tamang level yan. So ito po yon, ang tawag po dito ay dipstick. Yan. So dito po natin makikita ang tamang level ng engine oil. So ito po yung itsura niya. Actually may makikita naman kayong nakasulat dito eh. Ayan, engine oil. Ayan. So lahat naman ng sasakyan, kahit anong brand, ay may dipstick po siya. So ito ay hinuhugot lang po ito. Ayan. Ayan. At dito niyo po makikita ang level niyan. Okay, so may dalawang parang butas yan. Isa dito at isa dito sa taas. So ito yung full at ito naman yung low. Yan, dito. So ang recommended talaga mga kaibigan, kailangan nandito siya sa full. Yan. Every time na mag-check po kayo ng langis, dapat dito nyo makikita yung bakat ng langis. Kaya nga mas maganda po mga kaibigan na wag mo nang paandarin ng engine para mas maayos nyong makita kung nasan ang level ng langis. Kasi once na umaandar po ang engine, yung langis po sa loob ng makina ay nagsisirculate po yan. So mahirap nating sukatin yan kapag yung langis ay hindi pa completely nandun sa pinakang baba. Since itong sasakyan natin ngayon mga kaibigan, hindi naman natin pinaandar yung engine, kaya yung buong langis niyan ay nandun sa oil pan na iipon yan sa ilalim kung kahit nasusukat natin. Ayan, so ganyan po mag-check. Actually po mga kaibigan, ang langis hindi naman po yan totally talaga nagbabawas unless na lang kung may leak. Kung nagli-leak po ang engine oil nyo, so possible talaga na magbabawas yan. Yun po yung indication yan. Kaya malalaman nyo naman kung may leak ang engine sa pinagparadahan nyo, may makikita kayong mga bakat ng langis kulay itim, parang nagmo-moist. So yan po yung indication yan. Kaya mas maganda ho na kailangan na check nyo rin ng inyong pinagparadahan or kaya naman yung kondisyon ng inyong engine. Pag may nakita po kayo dyan sa mga part na yan o kaya naman dito sa part na yon, pag nakita nyo po na medyo nagmo-moist yung mga metal na yan dyan sa may engine nyo, lalong na sa pang-ilalim, possible po may leak. So yan, at isa pa sa tatandaan nyo mga kaibigan, mas maganda kung nasa regular ang inyong pag-change oil. Kasi pag hinayaan po natin na hindi po mag-change oil or hindi tayo magpapalit ng langis, possible na mas mapaiksi ang buhay ng inyong engine. Kaya nga po, ang change oil ay isa yan sa pinakamahalagang pagme-maintenance ng inyong makina para mapahaba ang buhay ng inyong engine. Actually, may mga ginagamit tayong langis sa pag-change oil. So, kung ano yung recommended na nandun po sa user manual ng inyong kotse, yung po ang inyong sundin. Actually may mga manual naman yan. So ugaliin po natin magbasa ng mga manual ng ating mga units para alam po natin kung ano yung pwede nating gawin na mas maganda sa inyong kotse or sasakyan. And then dagdag ko na rin po mga kaibigan, if ever man na nandito nyo makita yung level ng langis sa pinakamababa na to, so I suggest na huwag nyo na po siyang gamitin, lalong lalo na pag long drive. Mas maganda, tawag na po kayo or dalhin nyo sa pinakamalapit na talyer, yung trusted na talyer nyo kung saan kayo nagpapagawa para mas maagapan kagad kung ano yung remedyo sa inyong
engine. So yun po ang inyong gagawin. So balik na natin. Ayan. So at idagdag ko na rin pala mga kaibigan, wag nyo po sanang sanayin na pinapaabot hanggang sa umitim ang texture or yung kulay ng langis, dahil ang ibig sabihin po kasi niyan mga kaibigan, kapag umiitim na po yung langis sa inyong engine, abay yun po ay sobra na, lagpas po yan sa kilometer na tinakbo, which is na dapat ay na-change oil na. Kasi po mga kaibigan, every 5,000 kilometer meron pong langis para dyan, at every 10,000 kilometer naman meron naman langis para po dyan na ginagamit. Kaya po umaabot sa kondisyon na umitim yung langis dahil yun po ay lumalagpas na sa kilometer. Let's say halimbawa every 5,000 kilometer ang schedule ng change oil. So pag yan po ay lumagpas ng 5,000 kilometer, so let's say umabot ng mga 8,000 or 9, or sabihin natin umabot ng 10,000 kilometer, so possible po na ang langis po sa inyong engine ay umabot sa maitim na kulay. So wag po natin hayaan na umabot sa maganong kondisyon yung ating langis. Kaya nga po mayroon po tayong tinatawag na proper maintenance para hindi na po umabot sa sitwasyon na umitim pa yung langis, at the same time maiwasan po natin na mayroon pang madamage sa internal parts ng ating engine. So yun po yung ating tatandaan mga kaibigan. So sana po nakatulong po sa inyo yung video na to, at especially dun sa mga new drivers, sa mga new owners ng mga. So yun lang po mga kaibigan. Bye bye!